Isang pinagpalang hapon po sa inyong lahat at sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa huling bahagi ng ating topic sa linggong ito, samahan niyo po ako sa pagtatalakay ng mga ito. So bago po natin ito pag-aralan, hinihiling ko na tayo mo ng lahat yumuko at manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami muli sa hapong ito na kami ay makakapag-aral ng iyong mga salita, O Diyos. Patuloy mo kaming turuan, patuloy mo kaming samahan, Panginoon. At Lord, sa aming pag-aaral sa hapong ito, bigyan mo kami ng karunungan at kaalaman na nagmumula sa iyo. At nang sa ganon, patuloy naming mabatid ang mga bagay na nais mo na iparating at ituro sa bawat isa sa amin. Banal na Espiritu, sa aming pag-aaral ng iyong salita, ikaw ang kumilos at magpaunawa sa amin ng mga bagay na ito. Buksan mo ang aming puso, O Diyos, at isipan sa pagtanggap ng iyong mga salita. Maraming salamat, Ama. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. So, mag-start po tayo sa ating pag-aaral sa hapong ito. Are we in the last days? So, yan po yung ating tinatalakay sa linggong ito. At nung Monday, tinuro po sa atin ni Pastor Marlon yung unang dalawang palatandaan na sasagot doon sa tanong na, are we in the last days? At ang number 1 nga po ay increased false teachings. At ang pangalawa, love growing cold. At sinundan po ito ni Pastora Sheila. Number 3, wars and rumors spread. At number 4, natural disaster rising. At kahapon po, itinuro sa ating ni Pastor Mulo yung number 5, which is yung evil called good. At yung number 6, people lovers of self. At ngayon pong hapon, pag-aralan po natin ng huling dalawang bagay na sasagot sa tanong na are we in the last days? At ang pangpito po ay mockers of God's truth. Ito po ay mababasa natin sa aklat po ng pangalawang Pedro chapter 3, verse 3 and 4. Ang sabi niya po dito, una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay lilibakin kayo at pagtatawanan ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang mahahalay na pita. At sa verse 4, sasabihin nila, si Kristo'y nangakong darating, hindi ba? Nasaan siya ngayon? Inabot na ng kamatayan ng ating mga magulang, ngunit wala pa ring pagbabago buhat ng lalangin ang mundong ito. At sa verse po na ito, na binasa natin, mapapansin natin na naroon ang pagpapauna ng Diyos sa atin ng mga bagay na mangyayari o magaganap. Ang sabi niya, una sa lahat. Kaya nga lahat ng bagay ay hindi po surprise sa ating mga Kristyano, hindi po ito bago sa atin. Bagkus, bago pa man mangyari ang mga bagay na ito po ay sinabi na sa atin ng Panginoon. Bakit? Dahil ito po yung pinag-aaral natin ngayon, ito po yung pinauna na ito sa atin ng Diyos. At sabi niya, dapat ninyong malaman na sa huling araw, ibig sabihin may sitwasyon na darating. May pangyayari na darating. At dapat maging handa po tayo dito. Hindi po ito yung time na nagwe-wave ang ating pananampalataya sa Diyos. Hindi po ito yung time na tayo po ay manlalamig. Sa ating pananampalataya sa Panginoon. Dahil kung hindi, tayo po ay matatangay ng masama o pasama ng pasama na sitwasyon ng mundo. Sabi niya, may darating, may mangyayari. At sabi po dito, sa huling araw, sabi niya, darating ang mga manlilibak. Pag sinabi pong manlilibak, ang ibig sabihin po nito ay mga taong mag-iinsulto. Yung pagtatawanan. Kukutsain. Alin? Yung pananampalataya natin sa Diyos. Tayo po ay iinsultuhin, tayo po ay pagtatawanan sa ating pagsampalataya at pagsunod sa Diyos. Sino ang gagawa ng mga ito? Ang sabi po doon, yung mga taong gumagawa ng masama. Yung mga gumagawa, yung gumun sa kasalanan, mga taong gumagawa ng kahalayan at ayaw sa katotohanan. Tayo po ay nasa huling araw na. At ito po ay mapapansin natin, sa paligid natin. Mapapansin natin ang hirap turuan ng mga tao, hirap makain ng mga tao palapit sa Diyos. Bakit po? Kasi kahit alam nila ang katotohanan, ayaw nila sa katotohanan. Mawawala ang desire ng mga tao na tanggapin itong katotohanan na ito. Mawawala yung desire ng mga tao na gawin yung tama. At alam nila na kasalanan ito at
Pero no, sa kabila ng mga ito, mahal nila ang kasalanan. Ayaw nila na tanggapin ang katotohanan. Ayaw nila na itama ang mga mali nilang pamumuhay. Kaya para i-justify ang kanilang mga ginagawa, lilibakin nila ang mga sumusunod sa katotohanan. Sino po yon? Tayo pong mga Kristyano. Sa mga huling araw, aayawan po ng mga tao. Kamumuhian nila ang katotohanan at ang gusto nila ay gawin ang pawang kasamaan, kahalayan at masasamang pita nito. Pagtatawanan tayo at lilibakin dahil sa pagsunod natin sa Diyos. Ano po, sabi niya, ito yung magaganap sa huling araw. Ito yung mangyayari. Ano po, kaya nga dapat maging handa tayo. Bakit po? Sabi ko nga po kanina, kung ito yung time na nagwe-wave ang ating mga pananampalataya sa Panginoon, matatangay tayo. Ano po? At ito po sa verse 4, sabi niya, sasabihin nila, si Kristo ay nangakong darating, hindi ba? Nasaan siya ngayon? Inabot na ng kamatayan ng ating mga magulang, ngunit wala pa ring pagbabago, buhat ng lalangin ang mundong ito. Nalala ko po yung isang broadcast sa isang radio station sa ibang bansa. Ano po, ito po ay grupo ng mga theologians na mahilig silang libakin ng mga Kristyano o mga sumusunod sa Panginoon. Alam niyo po, ang sabi ng mga grupo na ito no, sa radyo, sabi niya, itong mga Kristyanong ito, 2,000 taon na silang nag-aantay na darating ang Jesus nila. Sa bawat henerasyon, wala sila ibang ginawa kundi sabihin na ang Diyos ay marapit nang dumating. Wala sila ibang sabihin kundi ang Diyos ay darating na at maghanda kayo. Pero sabi nga po nila, 2,000 taon nang nag-aantay itong mga Kristyano ito. Ano po, tumatawa sila, sabi niya, 2,000 years na sila nag-aantay, pero nasaan yung Jesus nila? Hanggang ngayon, hindi pa rin dumarating at hindi darating. Marami pong naglipa ng mga ganitong mga salita tayong mapapansin o kwento no, sa paligid po natin. Hindi na po nakakapagtaka na pagdadaanan natin ang mga ito dahil mismo ang Panginoong Jesus, siya po ay nilibak. Siya po ay kinutya ng mga tao. Ano po? At naalala ko po yung noong 1984, si Tancredo Neves, isang politiko. Ano po? At siya po ay tumatakbong presidente sa bansa ng Brazil. At during interview sa isang palabas, ano po, sinabi nitong si Tancredo Neves na makakakuha siya ng 500,000 votes. At kapag nanalo siya, kahit daw ang Diyos, ay hindi siya maiaalis sa pagiging presidente. Alam niyo po, nanalo nga po siya na presidente ng bansang Brazil. Pero the day after, the day before ng inauguration niya po, siya po ay nagkasakit at kalaunan po ay namatay. Ano po, isa pa pong kwento dito, kung kilala niyo po si Steve Hawking, lagi niyang sinasabi na walang Diyos, walang lumikha ng sanlibutan, walang lumikha ng universe, no? Walang Diyos, kaya huwag kayong maniwala sa Diyos. Si Steve Hawking po ay nagkaroon ng ALS sa edad na 21 at siya po ay namatay sa edad na 76. Ano ba itong sakit na to? Ito pong ALS o amyotrophic lateral sclerosis ay isang nervous system disease na umaapekto sa nerve cell, sa brain at sa spinal cord. Ano po, at itong sakit po na ito ay lumalala no, habang siya po ay tumatanda at ito po ay walang sakit. Si Steve Hawking nga po ay namatay na hindi gumagaling sa sakit na ito. Isa po ditong kwento ng mga tao na minamock nila ang Diyos ay si Marilyn Monroe. Kung kilala niyo po itong sikat na singer po na ito. At minsan po siya po ay binisita ni Billy Graham sa isang presentation show. Ano po? At sinabi po ng lingkod ng Diyos si Billy Graham na pinadala siya ng Diyos para i-preach sa kanya ang gospel. Ano po? No? At pagkatapos mag-preach sa kanya ni Billy Graham, ang sabi po ni Marilyn Monroe, sabi niya, I don't need your Jesus. Ano po? Sabi, hindi ko kailangan ng Jesus mo. Ano po? A week after po noon, si Marilyn Monroe po ay natagpo ang patay sa kanyang apartment. At meron po isang YouTuber, naalala ko po, alam niyo po, nag-broadcast siya at ang sabi niya, nananawagan ako sa inyong mga Kristyano na please let me go to hell. Ano po, sabi niya, please let us go there. We want to go there. So you don't have to worry about saving us anymore. Ito po ang mundong ginagalawan natin ngayon.
Ano po, ang mga alam natin simula pagkabata, na kapag tatanungin ka sa mga gustong pumunta, sa langit ba o sa impyerno, walang magsasabi na sa impyerno. Pero sa panahon natin ngayon, talamak po yung mga tao, no? Maraming mga taong nakapaligid sa atin na nagsasabi na, let us go to hell. Please let me go there. I want to go there. Ano po, sabi niya, para wag na kayong mag-worry about saving us anymore. Ito po ang mundong ginagalawan natin ngayon. Ano po, at isa pa po dito ay si Ernest Hemingway, isang American author and journalist. Siya po ay gumawa ng isang aklat na ang pamagat po ay A Clean, Well-Lighted Place, na kung saan pinalitan niya yung The Lord's Prayer. Ano ba yung The Lord's Prayer? Diba, alam naman po natin lahat ito, Our Father who art in heaven, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Pinalitan niya po ito dahil siya po ay galit sa Diyos. Ano po? At ang sabi niya, ang pinalit niya, Our nada, who art in nada, nada be thy name, thy kingdom nada, thy will be nada, in nada, as in nada. Ano ibig sabihin ng nada? Sabi niya, nothing. No? Ang ibig sabihin ng nada ay nothing. Sabi niya, our nada, who art in nada. Ano po? Ibig sabihin, hindi siya naniniwala na merong Diyos. Hindi siya naniniwala na merong Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. At alam niyo po, itong si Ernest Hemingway po ay nagkaroon ng matinding depression. At siya po ay nalulong sa alak. At later on, si Ernest Hemingway, binaril niya yung sarili niya. Hindi lang po yun. Siya po, ang pamilya niya, multiple members ng family niya ay nag-commit din ng suicide. At alam niyo po, tinawag ito ng mga tao na the Hemingway curse. Bakit hindi na umalis? Alin? Yung suicide sa pamilya niya. Alam niyo po, ilan lamang po ito sa mga kwento ng mga taong nanlibak sa Panginoon at lahat po sila ay hindi naging maganda ang wakas ng kanilang buhay. Ano po? Bakit po? Hindi, sabi ng Galatians chapter 6 verse 7, huwag ninyong hayaan na kayo ay mailigaw. Hindi mo maaaring libakin ng Diyos sapagkat anuman ang inihasik ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Sabi niya po sa English, sa Galatians 6:7, ulitin ko po, do not be deceived, God cannot be mocked. A man reaps what he sow. Kaya nga po, mag-ingat po tayo dahil hindi lang ang mga taong ito ang pwedeng maka-insulto sa Diyos o mag-mock sa Diyos. Maging tayo pong mga Krisyano, kailangan nating tignan ang ating buhay kung tayo ay namumuhay ng kalugod-lugod sa Diyos o nakaka-insulto sa Diyos. Nakikita ng Diyos ang ating mga puso sa ating paglilingkod at pagsunod sa Kanya. And make sure na sumusunod tayo, make sure na ginagawa natin ito ng may tamang katayuan ng puso natin sa harapan ng Diyos. Dahil ang Diyos po ay hindi natin madadaya, kung ano ang itinanim natin, yun din po ang aanihin natin. Ano po? So ito po yung number 1. Ano yun? Mockers of God's truth. Ano po? Yung number 7 na pinag-aaralan natin ngayon. Punta po tayo dito po sa pangwalo o panghuli. Are we in the last days? So tayo nga ba ay nasa huling mga araw na? Isa po sa mga palatandaan na makikita natin kung tayo po ay nasa mga huling araw na, no, ay ang topic po natin, sabi niya number 8, Gospel Preach Worldwide. Ito po sa Matthew chapter 24 verse 14, ang ebanghelyo ng paghahari ng Diyos ay ipapangaral muna sa buong daigdig upang maging patotoo sa lahat ng mga bansa. Pagkatapos ay darating ang wakas. Ito po yung isang palatandaan na makikita natin kung tayo po ay nasa mga huling araw na. Ang tanong po, na ipapangaral na ba ang mabuting balita sa buong mundo? Actually, ang sagot po ay yes. Actually, tayo po ay nasa panahon na ng mga makabagong teknolohiya. Hindi mahirap makipag-communicate sa mga nasa malayo. Bakit? Isang tawag mo lang sa telepono, isang message lang sa chat, no? Maging sa mga post sa mga social media, ay pwede na nating gamitin na paraan para ma-spread ang gospel. At ito po ay ginagawa na ng mga tao ngayon. Try nyo pong buksan ang mga social medias natin at marami kang makikita mga post, videos na mga nagsishare ng gospel. At sa technologies ngayon, madali na pong maabot ang buong mundo. Paano naman po yung mga nasa remote areas, sa mga isla, sa mga gubat, sa mga lugar na walang kuryente o malayo sa kabihasnan?
mayroon pong mga missionaries ang tinawag ng Diyos na magpunta sa mga lugar na yon para ibahagi ang mabuting balita. Bukod pa rito, mayroong mga crusades, ang mga evangelists natin, na kung saan hindi lang libo-libo ang naliligtas, kundi milyon-milyon bawat crusades. Tayo po, ano ang bahagi mo at ano ang ginagawa mo sa generation mo para maibahagi sa buong mundo ang mabuting balita ng kaligtasan? May ginagawa ka ba para gawin ito o wala? Maaring, alam niyo po, maaring ang bawat isa sa atin, maaring isa ka sa mga ito. May ginagawa ka. Pwede kang makilahok sa mga activities ng iyong kinabibilangang mga simbahan upang maging bahagi ka bago dumating ang Panginoong Hesus. Saan? Sa pagbabahagi o sa pagpapalaganap ng gospel o ng mabuting balita. Siguraduhin natin na kung nasaan tayo ngayon, diyan ka inilagay ng Diyos at diyan ka tinawag ng Diyos dahil maraming tao ang nag-aantay na maligtas sa pamamagitan ng pagsunod natin, hindi ng pagdadahilan natin. At sa mga tinawag, tayo po ay mananagot sa Panginoon sa bawat kaluluwa na hindi natin naabot, napupuntahan at napapahamak dahil sa hindi natin pagsunod at sa pagtakas natin, sa pagkatawag natin. Take note po, ang pagbabahagi po ng salita ng Diyos ay hindi lang tungkulin ng mga tinawag, ng mga pastor, ng mga manggagawa. Ito po ay Great Commission. Ang ibig sabihin po nito, lahat. Kung meron ka pong katabi, sabihin mo lahat. Lahat ng mga mananampalataya, kung ikaw ay mananampalataya, kung kilala mo na si Jesus, kung alam mo na siya ay napako sa krus para ikaw ay iligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan, kung ikaw ay sasampalataya sa Kanya, kung alam mo ito, kung ikaw ay meron ng relasyon sa Diyos, isa tayo, saan? Sa mga tinawag ng Diyos na magpalaganap ng mabuting balita. Ulitin ko po, ang pagpabahagi po ng salita ng Diyos ay hindi lang gawain ng mga pastor, hindi lang po ito gawain ng mga manggagawa, hindi lang ito gawain ng mga propeta, apostol, ebanghelista at guro. Ito po ay bahagi nating mga mananampalataya. Ito po ay tungkulin nating lahat. Ang ibahagi ang mabuting balita na na merong isang tagapagligtas na dumating para tayo ay ligtas. At kung tayo ay sasampalataya, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya. Kailangan mong ibahagi ang Panginoong Hesus. Sabi niya po sa Matthew chapter 28 verse 19, "Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Tungkulin po nating mga Kristyano na ibahagi ang mabuting balita, hindi po ng mga workers o ng mga pastors lang, kundi ang bawat mananampalataya. At sinasabi po sa atin ng Ezekiel chapter 31 verse 1 to 9. Sabi niya, "Sinabi sa akin ni Yahweh, tao, ito ang sabihin mo sa mga kababayan. Kapag pinasalakay ko ang isang bayan, siya ay pipili ng isang bantay. Kapag natanawan ninyo ang sasalakay sa kanila, hipan niya ang trompeta bilang babala sa mga tao. Sino mang makarinig sa babala, ngunit magwalang bahala at pagkatapos ay mapatay sa tabak, walang dapat managot sa kanyang pagkamatay. Kasalanan na niya kung mamamatay siya sapagkat hindi niya pinansin ang babala. Maililigtas sana siya kung siya'y nakinig. Ngunit kung hindi hinipan ng bantay ang trompeta, pagkakita niya sa mga sasalakay at may napatay sa kanyang kababayan, ito ay pananagutan niya. Ikaw tao, ang ginagawa kong bantay ng Israel. Anumang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya ay mamamatay at di mo ito ay pinaabot sa kanya upang magpagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan." At sa verse 9, "Ngunit kapag binabalaan mo ang masama, gayon may hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang pananagutan." Pansinin po natin itong verse 7, na sabi niya, "Ikaw tao,
ang ginagawa kong bantay ng Israel. Anumang marinig mo sa akin, ay sasabihin mo sa kanila bilang babala. Ito po ang trabaho po nating mga anak ng Diyos. Tayong po mga mananampalataya. At alam niyo po, ayon po sa Worldometer, ito po ay isang grupo na nag-survey sa mga stats sa stats ng mundo. Ano po, sabi niya, 8.2 billion ang current population ng mundong ito as of February 2025. So, ang dami na po pala natin. Ano po, 8.2 billion current population ng mundo ngayon. At 42% po ng populasyon na ito ay hindi pa nakakarinig o nakakakilala kay Jesus. 42%. Ang 42% po ng 8.2 billion ay 3.4 billion ng mga tao, kasama na rito ang mga lugar na walang access sa Bible, walang simbahan o mga Christian resources. 97% sa population na ito ay nasa tinatawag po natin na 1040 windows. Ano po? At sa buong mundo po, meron po tayong 430,000 na missionary na nakadeploy sa field full-time. Pero ito po ay mababa dahil noong 2021 po, ang mga missionaries po sa buong mundo ay 1.135 million missionaries and down to 430 na lang po ngayon. Ano po? At 71% po sa mga missionaryong ito ay iniiwan ang mission field dahil sa hirap, sa pagod, sa kawalan ng family support at financial support, homesick at burnout. Ano po? Minsan, hindi mo na kailangang pumunta sa 1040 windows. Kasi dito pa lang sa Pilipinas, hindi na natin nagagawa mga Kristyano ang tungkulin natin bilang mga bantay ng ating bansa. Ano po, dito pa lang po, hindi na tayo nagiging tapat. Dito pa lang po, tayo po ay madali ng sumuko. Paano pa kaya sa 1040 windows na kung saan ito po ay karamihang bansa ng mga Muslim? Paano tayo ipapadala dun sa lugar na yon ng Diyos? Kung dito pa lang sa mga kapwa natin Pilipino ay hindi natin magawa yung tungkulin natin bilang bantay. Amen po. Tayo po ay nasa mga huling araw na at nakikita na po natin ang mga palatandaang ito. Sa buong linggo ito pinag-aralan po natin. Naglipana na mga bulaang tagapagturo at maraming mananampalataya na ang nanlamig ang kanilang pag-ibig sa Panginoon. Marami na tayong nababalitaan na alingaw-ngaw ng mga digmaan at marami na rin nangyayaring kalamidad o natural disaster nang dumadating. Baluktot na rin po ang katwiran ng mga tao. Nagiging makasarili na ang mga tao. Nililibak na tayo dahil sa ating pananampalataya at pagsunod natin sa Diyos. Anong sign pa ba ang inaantay natin bago maging matapat sa paglilingkod natin sa Diyos habang inaantay ang pagdating niya? We are in the last days. Mga kapatid, at sinasabi po ng salita ng Diyos, ito po sa Revelation chapter 3, verse 2 and 3, sabi niya, gumising ka at pasiglahin mo mga bagay na nalalabi sa iyo nang hindi tuluyang mamatay. Nakikita ko na hindi pa ganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Alalahanin mo kung paano mo tinanggap ang mga aral na iyong narinig. Isagawa mo ang mga yaon, pagsisihan mo talikdan ng iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, paririyan ako gaya ng magnanakaw, hindi mo malalaman ang oras ng ating pagdating. Ulitin ko po, we are in the last days. At bilang mga Kristyano, sa mga nangyayaring ito sa paligid natin, ano ang ginagawa natin? Bilang mga Kristyano, ano ang ginagawa mo sa generation mo? Ano ang ambag mo sa henerasyon mo? Ang Diyos po ay malapit ang dumating. Ano po? At ano yung ambag natin bilang mga mananampalataya? Ano po yung ambag natin bilang mga Kristyano? Sabi po sa Revelation, sabi niya, gumising ka. Sabi niya, bakit? Kasi may maraming mga Kristyano ngayon, maraming mananampalataya ngayon, maraming manggagawat, mga pastor. Ang wala nang sigla sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po. At ang sabi niya, pasiglahin mo ang mga bagay na nalalabi sa iyo nang hindi tuluyang mamatay. Sabi niya, nakikita ko na hindi pa ganap, hindi pa tapos ang misyon. Marami pa tayong gagawin. Hindi pa tapos na anihin ang mga dapat anihin. Hindi pa tapos ang anihan. Ano po, hindi pa tapos
naantay pa nating dumating ang Panginoon, pero habang nag-aantay tayo, ano ang ginagawa natin? Sabi niya, nakikita ko hindi pa ganap ang nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Kulang pa. Hindi pa tayo mission accomplished. Kailan tayo gigising? Kailan tayo gagawa? Kailan tayo mag-harvest? Kailan tayo susunod? Kailan tayo mag-aakay, mag-spread ng gospel? Kailan tayo mamumuhay ng may katapatan sa Panginoon? Kailan? Amen po. Sabi niya, alalahanin mo ang mga tinanggap mong aral. Alalahanin mo yung mga narinig mo. Sabi, isagawa mo ang mga yon. Pagsisihan mo ang mga kasalanan mo. At talikdan ang iyong kasamaan. Bakit? Sabi niya, kung hindi ka gigising, kung hindi mo ayusin yung ministry mo, sabi niya, paririyan ako gaya ng magnanakaw at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Ang Panginoon po ay malapit na dumating. At ito po ay hindi lang babala sa mga tao sa sanlibutan, kundi sa atin din pong mga naglilingkod sa Panginoon. Pagpalain po ang kanyang mga salita at tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord, salamat sa pagpapaalala mo sa amin ng mga bagay na ito. Panginoon, sa pag-aantay namin sa iyong pagdating, sa mga sinasabi ng mga sitwasyon, ng paligid ng pangyayari sa mundong ito, Panginoon, hayaan mo na patuloy kaming tumingin sa iyo. Tulungan mo kaming maging matapat sa mga pinagkatiwala mo sa amin, nang sagay madatan mo kami na ginagawa ang mga ito. Panginoon, sa manghuling araw na ito, Lord God, pasiglahin mo, simulan mong pasiglahin, Panginoon, ang alab ng puso ng bawat anak mo at mga lingkod mo, Panginoon, nang sa gayon, mas marami kaming maging accomplishments sa harapan mo, Panginoon. Hayaan mo, O God, na simulan mong palakasin ang bawat isa sa amin, patatagin sa pamamagitan ng Espiritu na nanan sa amin. Ikaw lang ang maitaas palagi, palala mo palagi sa amin na malapit ka nang dumating at kami ay kailangang maghanda sa iyong pagparito, Panginoon. Salamat, O Diyos. Hayaan mo na ang mga salitang ito ay mangusap sa buhay ng bawat isa. Ikaw lang aming itataas, ikaw lang aming pupurihin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.